Isang magandang gabi po para sa bawat isa. Akin pong inaanyayahan na tumayo ang bawat isa. At hayaan niyo po akong basahin ang nilalaman ng awit. Verse 1, chapter 1, verse 1 hanggang 6. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito'y tulad ng ipa, hangin ang siyang tatangay. Sa araw ng paghukom, parusa siya'y nakalaan. Ihihiwalay siya sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay sa inyo po'y lumalapit. Lumalapit kami at nagpupurit, nagpapasalamat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa maghapon na nakalipas, sa paggabay, pag-alalay, pagbibigay niyo sa amin ng aming mga pangangailangan, sa pagpaparanas niyo sa amin kung ano ang dapat naming maranasan upang ang pangalan niyo ay aming mapapurian. Maraming salamat po sa pagtugon sa lahat ng aming dalangin, sa pagbibigay niyo sa amin ng aming mga pangangailangan. Panginoon, kami po'y lumalapit at humihingi ng kapatawaran. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkakasala naming nagawa. Sa kabila ng kabutihan, biyaya at blessing na aming natatanggap, patuloy pa rin kaming gumagawa at nakakagawa ng pagkakasala sa iyong harapan. Panginoon, lumalapit kami sa inyong pangalan sa gabing ito upang kayo'y aming papurian at pasalamatan. Naway kayo na po nawa, Panginoon, ang pumagitna sa amin sa mga oras na ito. Ito po ang aming tanging dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po dumako sa pag-aawitan sa pangunguna ni Sister Jasha. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Ang unang awitin po na ating kakantahin, it talks about how unworthy we are sa harapan ng Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, wagas na pagsinta ng ating Panginoon. Sa kabila ng yon, niyakap pa rin niya tayo sa ating karumihan at inibig pa rin niya tayo ng hindi kayang tumbasan. So as we sing this song, let's reflect on the song. Let's reflect sa mga buhay natin kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa kabila ng pagkukulang natin, sa kabila ng pagkakasala natin sa harapan niya, He is gracious sa ating mga anak niya. As long as humingi tayo ng kapatawaran at magsisi ng totoo sa ating mga puso. So atin pong kantahin na ang sukdulang biyaya and just focus sa presence ng ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wakas mong pagsinta.
habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong hapag sa tulad ko'y ikaw at ang iyong katuwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Atin pong awitin, napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwa, hatid ka
Panginoon, tunay nga na sukdulan ng iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng pagkukulang namin, sa kabila ng mga pagkakasala namin, patuloy niyo po kaming tinatanggap bilang inyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na napakabuti mo sa aming mga buhay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. At sa diwa po nito, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papurit, pasasalamat. Sa inyo lamang po namin inaalay ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Jasha. At ngayon naman po ay tayo'y dadako sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po sa araw-araw na kanyang pag-iingat sa akin, sa aking asawa, sa aking mga anak. Ganon din aking ipinagpapasalamat yung kanyang pagtugon sa aming mga dalangin. Kanina, pangalawang punta namin sa munisipyo at sa tulong ng kapangyarihan ni Lord, na-aproban yung aming marriage license na binabalak namin pagpapakasal. Ngayon lang na-aproban. Pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon yung mga taong kanyang ginamit upang maayos yung dokumentong kinakailangan ko para matuloy yung hinihiling ko na kami makasal. Tapos po, ipinagpapasalamat ko rin sa Panginoon yung patuloy na pagbibigay niya sa akin ng trabaho. Hindi naman po ako'y nagyayabang, pero ako po'y may trabaho at mayroon pa pong humahanap sa akin. Alam ko po na ang lahat ng biyayang iyon ay kay Lord lamang nang gagaling. Kaya ang aking papurit pasasalamat, tanging sa Panginoon ko lamang inaalay. Sino po ang nais na magpasalamat? Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong taon na naman na ipinagkaloob niya sa akin, na sa kabila ng ako'y 27, patuloy po akong nakakaakyat doon sa aking tinitirhan kahit na matarik yung hagdan, na walang anumang nararamdaman. At ipinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na yung kaarawan ko ay nasabay doon sa Joint Fellowship. Napakarami ko pong bisita kahit na wala akong handa. At salamat po sa inyong pagbati. Sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako rin po nais ko magpasalamat sa Panginoon dahil yung matagal na pinagpe-pray ko na yung ministry ko, o ilang buwan kong mga minimithi na makabalik po ako dahil yung aking covenant kay Lord na habang ako'y may buhay ay maglilingkod ako sa Kanya. So merong kadahilanan kaya hindi po ako nakaka-attend yung ating mga outreach ministry. Noong Sunday, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tunay nga po na answer prayer na kami ay makasama doon sa Santo Niño. Nagagalak po ako dahil yung mga tao doon ay patuloy na sila ay uhaw sa salita ng Panginoon. Kaya kung sila man po ay hindi raw may mga maka-attend dito, may mga kadahilanan. So patuloy po nating i-pray yung mga outreach ministry natin. At isa po yung aking pong condition ng aking health. Papasalamat naman po ako sa Panginoon dahil yun nga po yung nasusustain yung kalakasan, yung provision, at yung mga anak ko patuloy din po na iniingatan nila sa mga mabibigat na karamdaman. Kaya
papuri at pasasalamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagka po kasi senior na, kailangan po kasi yung pagpapacheck up every 3 months. Nung October po, yung araw ng buwan ng aking check-up, nagpa-lab po ako ng siguro second week ng October nang ma-schedule po ako kay Doktora 24. Kaya tagal-tagal naghintay ako. Pero salamat sa Diyos kasi maganda naman ng resulta ng aking laboratory. Yung creatinine ko daw, mas maganda ngayon kaysa nung nakaraan. Yung aking sugar, 99 lang. At yung aking cholesterol, okay daw. Sabi ni Doktora, very good po kayo nanay. Kaya lang tingnan niya, nung niya aking, di ba, pagka yung nanin sa may puso, sabi niya, dalawang beses niyang titingnan. Tapos sabi niya, inulit pa niya ulit minsan. Sabi niya, nanay, pwede bang magpa-ECG ka ngayon? Kung ka ngayon, magpa-ECG ka. At ibalik mo sa akin. Sabi ko, siyempre, kinakabahan ako, bakit kaya? Nung naisip ko naman, kung magpapatayong-tayong pa ako, mahirapan naman ako magpa-schedule. Nagpa-ECG ako kay Castro. Nung binalik ko sa kanya, sabi niya, okay naman po pala. Extra bit lang po pala yung nararamdaman ko. Salamat sa Panginoon dahil okay naman pala. Tapos nung ako'y aalis na, uwi na sana ako. Ngayon, nung parang maihi ako, huminto muna ako at punta ako sa CR. Buti na lang, sabi ni Lord, uwi ka na, hindi ka pa nagbabayad. Tapos nang umihin ako, naalala ko, hindi pa nga, talagang, kumbagay, gusto-gusto ko umuwi, pero parang napipigilan ako. Tapos nakita ko si Rachel. Ay, Rachel, naku, muntik na ako makauwi. Sabi ko, hindi pa nga pala ako nagbabayad. Sabi niya, okay lang po. Alam ko naman magbabalik pa kayo. Nagpa-ECG pa kayo. Salamat sa Panginoon sa provision niya na makapagpa-check up ako. At sabi ng doktora, by February na uli ako magpapa-check up. Salamat sa Diyos kasi yung ko sa pagkain talagang kumbaga nagtitiis ako sa mga pagkain na kahit gustong-gusto ko, kumakain lang ako pero hindi marami. Hindi katulad ng dating sige ng kain. Kumbaga, kasi sabi nung dati, nagpapacheck up ako noon, baka po number 3 yung dialysis nyo, ang creatinine nyo, magdadialysis na po kayo. Dahil siyempre, pag naisip yung dialysis, gastos. Pero ngayon, parang 1 lang yung creatinine ko. Kaya salamat sa Diyos sa protection niya na binibigay sa akin sa araw-araw, sa aking mga anak, sa aking mga apo, at sa aming lahat. Sa Diyos po ang papuri. Kailangan yan, lakad. Hello po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon para sa maraming bagay. Pero ngayon po, magbabanggit lamang po ako ng yung highlights na dalawang pinagpapasalamat ko kay Lord para sa linggo na to. Una po yung nanay ko, kahapon po, dinala siya sa Malolos, natanggal na po yung simento sa braso niya. Tapos as of now, ay nagre-recover na po siya at maganda po yung resulta nung pagkakasimento sa kamay niya. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay ng asawa ko na sobrang blessed ko sa partner na binigay niya. Actually, siya po yung kasama ng nanay ko kahapon sa Malolos na naghintay ng 8 hours dun sa doktor. Kasi wala ako, kailangan ko magtrabaho, kaya siya yung kasama ng nanay ko. Sobrang thankful ako sa Panginoon kasi napaka-supportive niya, hindi lang sa akin, gayon din sa pamilya ko. At saka,
sobrang blessed ko sa kanya kasi kasama ko siya hindi lang sa ginhawa, ganon din sa hirap. Sa Panginoon po ang paborito ko. Pasalamat. Sino po ang nais gustong magpasalamat? Huwag po tayong mahiya. Meron po bang gustong magpasalamat? Ngayon, kung wala na po, akin pong inaanyayaan si Brother Rodel para sa ating Thanksgiving prayer. Amen. Ako'y magpapasalamat din po sa Panginoon. Pumiyok pa, ano? So, sa isang bagay lamang po, ang Panginoon po ay sumasagot ng ating mga panalangin. Alam niyo po, kung minsan meron tayong gustong abutin sa panalangin at gustong mangyari sa panalangin, may minsan na iba ang kasagutan ng Panginoon. At alam niyo po, anong kagandahan at kasarapan noon, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya dahil marunong ang Diyos sa lahat ng bagay. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kayo po ay aming dinadakila sa gabing ito. Maraming salamat po sapagkat meron kaming kalayaan na lumapit sa iyo anumang oras, anumang panahon. Hindi kami limitado ng anumang pangyayari sa paligid. Nagpapasalamat kami sa kalayaan na katulad ng ganito. Ito ay bunga ng inyo pong ginawa sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Kalayaan po namin, O Panginoon, na sa iyo ay maibalik ang kapurihan, ang pasasalamat sa inyo pong ginagawa sa aming buhay. Maraming salamat sapagkat napapanatili niyo kami na malapit sa iyo sa pamamagitan po ng panalangin. Nagpapasalamat kami sapagkat sa mga panalangin na hindi niyo dinidinig sa amin ng oo, minsan ang sagot ninyo ay hindi. Batid namin na ito ang mabuti para sa amin. Batid namin na ito ang kalooban nyo para sa amin. At kung minsan, O Panginoon, iba yung inyo pong nais na mangyayari sa aming mga panalangin. Maraming salamat sapagkat we find comfort sa lahat ng ito. Ang layunin niyo po palagi sa panalangin na ito ay lalong ma-establish at mapalalim yung aming relasyon sa inyo. Na kung minsan hindi na kami magbanggit ng aming mga naisin, nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso. Salamat po sa inyo pong pagtatama, salamat po sa inyo pong pagtugon. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sir Ronel. Tayo naman po ngayon ay makakaparinig ng salita ng ating Panginoon sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Lyra Gomez. Magandang, delay siya. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, okay lang. Challenge. Good evening po. Ako po ay kinakabahan sa gabing ito, but I would like to encourage everyone sa gabing ito. Una po muna, gusto kong magpasalamat kay Lord sa kagalingan, pinagkaloob niya sa akin. Kasi kahapon po ay nagkasakit ako. So, meron akong nararamdaman na sakit kahapon. Pero, akala ko nga di ako makakapunta ngayon. Pero, I thank God kasi nandito po ako at wala akong nararamdaman. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin ng taimtim sa Panginoon.
Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa kalakasan na pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa pagpunta namin dito. Lord, dalangin ko na kayo ang mangusap sa aming lahat. Nawa sa gabing ito, ang marinig namin ay ang salita niyo at ang pag-ibig niyo na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Meron lang po akong 3 points na nais i-share sa gabing ito. Okay lang po ba yung boses ko? Kahit delay, okay lang. Isaiah 40 verse 8, which states, "The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever." Matthew 24 verse Hello. Yan. Thank you. Thank you, Lord. At thank you sa tech. Ayan. Good evening po basahin ko po uli ang Isaiah 40 verse 8, which states, "The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever." Matthew 24 verse 35, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass." Ang lahat po ng bagay ay lilipas, pero ang tanging salita lamang ng Diyos ang mananatili. Unang bagay po na nais kong i-share sa last theme ng ating Tell the Story this month. Unang point po ay, we need to tell the story of God because it is the only thing that remains forever. Material things, our clothes, foods, our houses, our money, at lahat ng bagay na meron tayo ngayon. Ang ating emotions, ang ating kasiyahan, ang ating kalungkutan, ang ating disappointment sa ating mga buhay, ang ating knowledge, ang ating skills, ang ating experiences, ang ating mga kaibigan, at ang mga taong namimit natin, at higit sa lahat, ang family natin. Lahat po ito ay may katapusan. Lahat ito ay maglalaho. Ang tanging hindi nagbabago sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang buhay Christian? Tayo po ba ay namomroblema? Tayo po ba ay malungkot? Masaya? Tayo po ba ay na-disappoint o maaring tinatamad, nawawalan ng gana? Bilang tao, it is normal at hindi po tayo abnormal na maramdaman ang lahat ng ito. Kung minsan, nakakasawa po talagang paulit-ulit na ma-witness o maramdaman ang mga bagay na ito. Madalas, tumatakbo sa isip natin, nakakapagod magtrabaho, nakakapagod at nakakasawang makisama sa iba't ibang ugali, nakakapagod mag-isip, nakakapagod umintindi ng kapwa, at nakakapagod din magsalita. Madaming nakakasawa sa mundo, madaming nakakapagod. Kung minsan, may nararamdaman tayo, kung minsan, tayo ay manhid. Ano man po ang na-experience natin o nararanasan natin ngayon, I would like to encourage everyone na be strong. Be strong at magdepende tayo sa bagay na hindi nagbabago. At iyon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na hindi nagbabago, lumipas man ang henerasyon natin, lumipas man ang susunod na henerasyon, ang Bible ang hindi magbabago sa lahat.
ang Bible, ang sinulat ng mga alagad ni God, ang mga sinugo ni Lord, upang ikwento si Jesus Christ sa ating generation ngayon. Ang Bible pa rin ang mananatiling dedependehan natin upang ikwento patuloy si Kristo sa ating buhay. Kaya anuman po ang na-experience natin, lagi natin tandaan na merong isang bagay na hindi nagbabago. At iyon, ang salita ng Diyos at ang Diyos. Huwag po tayong magsawang makinig. Kung minsan naiisip niyo po ba, nakakasawa ng pumunta ng church, nakakasawa ng makinig, nakakalimutan ko din naman. Usually, minsan tinatanong ko yung nanay ko, Nanay, ano natutunan mo nung Wednesday? Ano nga ba? Joke lang. Kahit po ako, nakakalimutan ko po. Hindi po natin lahat naaalala. Pero, hindi mahalaga yon. Hindi mahalaga na nakalimot tayo. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. At patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayong magsawang makinig. Huwag po tayong magsawang magpunta sa church. Huwag tayong magsawang mag-share at mag-invite ng tao kasi ang salita ng Diyos ang pinakakailangan nating lahat. Huwag po natin ikahiya na pag-usapan o ikwento ang Panginoon sa ating buhay dahil ang Word of God ang nanatili sa lahat ng bagay. Huwag po tayong papayag din na tayo lang ang makakilala sa Panginoon at makarinig ng Word of God dahil lahat ng tao ay kailangan ng peace sa ating buhay. Nais ko po yung example yung sa FB. Kapag po tayo may nakitang post sa Facebook, di ba po, kunwari, announcement, walang pasok. Ang gagawin po natin, isi-share natin ito sa mga kailangan makaalam na walang pasok bukas o any announcement na important sa ating community. Through Facebook, sinishare natin ito. Minsan, gagawa pa tayo ng way talaga. Kapag hindi nag-reply sa messenger, te-text natin. Pag hindi nag-reply sa text, tatawagan po natin. Pag di pa rin sumasagot, hanap tayo ng ibang tao para lang masabihan yung taong concern natin na malaman yung announcement or new news. So ito po ay small illustration lang, pero mai-apply din natin to as Christians. Do we really believe that the Word of God is really powerful in our lives? As Christians, we need to do different ways. We need to do everything para ma-share natin si Lord sa ibang tao o mapansin nila o kailangan natin magpapansin dahil ang sinishare natin ay isa sa mga dapat nating pinagmamalaki bilang Christians. Dapat sa puso natin, sa lahat ng panahon, ang ipagmamalaki natin ay ang salita ng Diyos. So ano man po ang choices natin o decision natin sa life, as a Christian, ano man ang piliin natin, I encourage everyone na piliin po natin maging loyal sa salita ng Diyos, maging loyal, maniwala sa Panginoon. Pangalawa pong point na gusto kong i-share ay we need to tell the story of God because God can speak to other people through us. So tayo po yung gagamitin ng Panginoon talaga para makakilala ang ibang tao. Gusto ko pong basahin yung John 17, verse 1 to 3. Ito pong John 17, isa sa mga favorite kong binabasa kasi po ito ay about sa prayer ng Panginoon sa lahat ng disciples niya at sa lahat ng Christians. Ito pong prayer ni Jesus, ang pinakamahabang prayer sa Bible. At itong prayer niya na to ay
dinalangin niya bago siya ipako sa krus. Basahin ko lang po yung mga ilang verses. Ang sabi po ni Jesus, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinugo mo. Verse 17 po, ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sinugo mo ako rito sa mundo, kaya sinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako nasa iyo, naway sila man ay sumaatin, para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 23 po, nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin. Para sila'y lubos na mag-iisa, ganon din ay malalaman ng mga tao sa mundo na sinugo mo ako at malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kung uulit-ulitin po natin, basahin yung prayer ni Jesus, mararamdaman po talaga natin yung love ng Panginoon sa ating lahat na tao, na ang tanging request niya sa huli ay ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya sa pamagitan din ng mga disciples at mga taong maniniwala pa sa Diyos. So, tayo po, ang laking part natin tayo talaga ang may role na mag-share ng gospel po ng Panginoon, tayong lahat. Meron lang akong gustong i-ask po sa ating lahat. Usually, nagpe-pray po tayo sa church, pero madalas tayo nagpe-pray sa church o sa personal natin. Pero ang tanong is, kailan yung huling time na pinag-pray natin yung ibang tao, except dun sa ka-life group, yung hindi tayo nire-request mag-pray sa kanila, yung hindi natin ka-life group, kailan yung time na nag-pray tayo sa ibang tao talaga, ibang tao na nangangailangan ng panalangin. Kung sasagutin po natin yung tanong, kahit ako, ang sagot ko po sa tanong yan ay bihira ko pinag-pray ang ibang tao. Usually, nagpe-pray lang tayo pag ka-life group natin or nagre-request ng prayer request. But in our hearts, may mga pagkakataon na we don't pray for other people. At naniniwala po ko at na isa ito sa mga reason, yung pagkukulang natin, na hindi natin sila pinagpipray. Kaya dahil hindi sila dito, kaya sila wala dito dahil hindi natin sila pinagpray. Kaya sila wala dito dahil hindi natin sila in-invite. Yes, isa po tayo sa rason bakit ang mga Christian churches ay patuloy na hindi pa rin talaga, hindi mabilis lumago sa bilang. Isa po tayo sa dahilan na baaring yung tao na dapat nasa church ngayon ay wala sa church. Tayo po ay part ng isa sa mga reason dahil tayo ay may pagkukulang kay God. Bakit ko po ito nasabi? Kasi mostly sa prayer request po natin, kung siguro magsisurvey po tayo sa oras na ito, ano yung top list na pinagpipray natin sa everyday ng ating buhay? Usually po, siguro ang lalabas dyan ay protections ni God, kagalingan sa atin, provisions, and government. Kahit po dito sa prayer meeting, meron tayong top list na pinagpipray. Hindi po lalabas doon yung, I think, hindi lalabas doon sa top natin yung pagpipray sa makakilala yung ibang tao kay God. So kung i-compare po natin yung prayer natin sa prayer ng Panginoon, parang
hindi naman masama mag-pray ng sarili natin araw-araw sa Panginoon. Pero kung i-compare natin, yung desire ng Panginoon na mangyari o na gawin ng mga Christians ay hindi natin nagiging desire lagi. So, as Christians po, Christian is not about only sa mga desires natin, kundi about ito sa gustong gawin ni Lord sa ating buhay. So, tandaan po natin na dito tayo sa church, hindi lang para palaguin yung mga faith natin o yung mga paniniwala natin. Nandito tayo sa church para tulungan ang iba din ma-develop at makilala sa Panginoon. At magsisimula po to na we consider na mapag-pray po din natin sa daily lives natin ang pagkalat ng salita ng Diyos. We need to listen to the Holy Spirit and God will make a way. Ang Diyos ang kikilos at kakausap sa lahat ng kakausapin natin. We need to desire more people in our church. Kailangan po natin i-desire na dumami or mas tawag dito, magkaroon ng passion na maakay ang lahat ng taong kilala natin dito sa church. Because madami po dyan na feeling lonely. Madaming lonely. Akala lang natin hindi siya lonely, pero lonely siya. Sabi nga, no man is an island. Necessity ng tao. Necessity po, kailangan ng tao ng may kasama, ng may kaibigan, ng may kapamilya. Agree po ba tayo dito? Kailangan natin ng kasama sa life. Itanggi man natin o hindi. Ang mga tao, ang isa sa nagpapasaya ng buhay natin at nagbibigay ng kulay, yung mga nakakasama natin sa atin, sa family. So, ang ibig ko pong sabihin is ganun kahalaga yung connection sa tao. Ganun yung nahe-help ng connection ng tao sa spiritual life natin. Ako po is single, but I am blessed that yung family ko ay Christian. May mga kaibigan akong mababait at mga nagmamahal sa akin. And that's, iba po yung feeling ng na feel love ka. Ano yung, alam niyo yung feel love? Yung feeling mo may nagpapahalaga sa'yo at may nagmamahal. Kapag na-feel love ka kasi feeling mo ang daling maging mabuting tao, ang daling madali sa atin tanggapin yung kapwa natin kapag na-show natin yung love. At ang laki ng effect ng connection na yan sa ating spiritual life. Na realidad, we need someone. At ang realidad din, there is someone na kailangan tayo. Connection. Kahit si Jesus, gumawa siya ng connection. Nagkatawang tao ang Panginoon para ma-show niya yung love niya. Kasi yung connection, dahil sa connection na ginawa ng Panginoon, naunawaan natin maigi yung kanyang pagmamahal. Naunawaan natin na as human, na kaya pala nating sumunod sa Panginoon. Kung iisip ko, napaka-amazing, napakatalino ng ginawa ng Panginoon. Kasi kung hindi siya nagkatawang tao, baka ang reason natin, ay hindi ko kaya yan kasi tao lang ako. Pero because God nag-show ng love at pinakita ni Lord na kaya natin. So, ganun ka-important yung connection. Bilang Christians, we also need to connect to other people. Dahil tayo yung nakakaalam ng true love, tayo yung nakadama ng pag-ibig ng Diyos. Si Lord ay umakyat na physically sa earth. Inasa niya sa atin ang bagay na ito, ang makikonnect sa ibang tao. Even though we cannot see God physically, but I know
yung tiwala ng Panginoon na binigay sa atin na from my disciple of Christians o sa lahat ng makakakilala sa kanila, makikilala. Ang pag-declare ng salita ng Diyos ay hindi matatapos. So tayo pong mga Christians, tayo yung nakareceive ng true love, tayo yung nakareceive ng true connections. Huwag po tayong maging bitter sa buhay. Huwag tayong maging nega sa sarili natin. Huwag tayong maging nega sa kapwa natin. Yan po talaga ang dapat natin tanggalin, yung bitterness, yung negative, and pag-iisip ng masama sa kapwa. Higit sa lahat, huwag po matigas ang ulo natin. Although hindi po tayo magiging perfect, pero we need to do our best para magampanan natin yung role natin na through our life o sa buhay natin, makakilala ang ibang tao. So, ipakilala po natin si God through our life and through our connection. And ang last po na aking isi-share ay yung last point. Yung unang pong point is tell the story of God kasi yung word ni God ang nag-remains forever. And then pangalawa, tell the story of God kasi because of us, malalaman ng ibang tao si God. And pangatlo is tell the story because ito yung desire ng Panginoon, big desire ni God. Kung babalikan po natin yung prayer. Yung prayer po na yon is bago siya ipako sa krus. Na kung iisipin natin, kung tayo ay mamamatay, hindi man ngayon, kung tayo po ay mamamatay na, syempre yung babanggitin natin o yung ipagpapray natin sa puso natin yung pinakamahalaga na nais nating sabihin. At naniniwala ko, ito yung pinakamahalaga na nais din ipaalam ng Panginoon na kaya siya nagsakripisyo is to show love talaga to everyone. So, yung makilala ang Panginoon, yung dahil desire ni God na makakilala ang buong mundo, kailangan hindi mawawala sa puso natin. I-desire din na makakilala lahat ng taong makakasalumuhan natin. Siguro lahat naman po tayo nagkakaintindihan kung gaano ka-peaceful ang buhay ng nananampalataya sa Panginoon. Na-remember ko, since fanatic po akong tao, madami po akong kinahihiligan na artista. Meron po akong pinuntahan na artista sa Korean. Tapos, super saya ko that day. Hindi ko kasi na-expect na ma-meet siya. So, super saya ko. Ang nasabi ko talaga nun is, pwede na akong mamatay kasi na-meet ko siya. Yung ganong feeling, actually, yung ganong feeling, syempre masigit kay Lord. Pag nakilala mo kasi ang Panginoon sa buhay mo, talagang hindi mo ma-express kung gaano kasaya na nabuhay ka dito sa mundo. And I believe, yun yung gustong maramdaman ni Lord ng lahat ng tao. Na maalala natin ang buhay natin na worth it. Because nakilala natin ang Panginoon. At meeting Jesus, knowing Jesus, alam ko ay masasabi kong parang hindi ko ma-express. Pero ganon, ang knowing Jesus will give us peace na hindi ma-explain. Yung mapapa-thank you ka talaga na nabuhay ka sa mundong ito. Alam mo yung feeling na satisfied po kayo, di ba? Pag meron po tayong bagay na gustong ma-experience, tapos na-experience na natin, super satisfied na natin na parang wala ka na ibang gustong gawin. Ay, okay na ako, masaya na ako. Ganun yung feeling sa inrealidad sa buhay kapag nakilala ng tao ang Panginoong Jesus. Life fulfillment and greatest moment po na makilala natin si Lord. And also, alam ko, naiintindihan natin yon sa isa't isa. And dahil naiintindihan natin, we need to share to other people. Ganon natin pahalagahan yung relationship natin kay God. Usually po, sinasabi nila
na what if may chance, since nag-work po ako sa Japanese school, kung papipiliin daw ako saan ako titira, sa Japan o sa Philippines. Ang Japan po is napakagandang bansa, malinis, maayos, marespeto ang mga tao, masarap ang mga pagkain, madisiplina, mababait. Kung i-compare po natin ang Japan sa Philippines, ang Philippines po ay corrupt, madumi, mababa sahod, walang disiplina, hindi professional, mga tamad. I mean, kung compare ko po talaga ang Japan at Philippines, wala po tayong panlaban sa Japan. Pero kung iisipin ko lang kung saan ako mabubuhay, I will still choose Philippines. Bakit po? Etong lugar na to ang nagturo sa akin, mamuhay kay Lord. Sabi ko, itong place na to yung nagbigay sa akin na opportunity na makarinig ng salita ng Diyos at yun yung bagay na hindi ko ma-imagine na kaya kong ipagpalit. Sabi nga nila, sana daw sinakop na lang tayo ng Japan para hindi tayo naghihirap. Pero kung isipin natin, hindi yun hinayaan ni Lord na masakop tayo ng Japan. Kasi ang gusto ni Lord, makarinig tayo ng salita ng Diyos. Sa Japan po kasi, hindi talaga ang Christianity doon. So, although na good country sila, pipiliin ko pa rin maging Pinas. Kasi yung makilala mo ang Panginoon sa buhay mo, ang pinaka masaya at mahalagang part ng life ko. Kaya naman po, kahit minamaliit tayo, kahit na minsan yung Pilipinas minamaliit, minsan po kasi, i-share ko na lang din meron ako na-sharean na hindi naniniwala sa Diyos. Tas ang sabi lang niya is, bakit mas makasalanan kayo, mas corrupt kayo, mas Japanese po ito. Mas corrupt kayo, mas mababait kami. So, naiintindihan ko po yung sa part na yon. Pero naniniwala tayong Christian, ang Christianity hindi nakabase sa ganon, kundi sa relasyon sa Panginoon. I accept and understand His comments because I know hindi niya alam yung feeling ng satisfaction na merong Jesus Christ sa ating puso. So, sinasabi ko po to, sinishare ko to upang i-share natin o makiisa tayo sa desire ng Panginoon na makakilala talaga lahat ng tao sa mundo. Dahil ang pinaka-blessed na tao ay ang mga taong nakakilala talaga kay God. Kaya feeling mo kung hindi ka blessed, nagkakamali tayo because kilala natin ang Panginoon. Nais ni Lord na matandaan natin, maalala natin ang buhay natin na hindi mahirap na sakripisyo, kundi maalala natin yung buhay natin na worth it because ginawa natin yung role natin dito sa mundo. Si Lord ay hindi sumuko sa atin, kaya tayo ay wag din sumuko sa sarili natin at sa ibang tao. We need to show the love of God. This is our role as a Christian. We need to live for Christ and we need to do His desire. Una po, Word of God will remain forever. Tayo ang gagamitin ni Lord. At pangatlo, gagawin natin to because ito yung desire ng ating God. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you for your word. Thank you for the love na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa reminder niyo sa amin every
day of our lives, Panginoon. Thank you sa message niyo, Panginoon, na ang pagmamahal niyo sa aming lahat ay laging nandyan. Thank you sa reminder na bilang Christians, we need to go, we need to share, we need to spread, Panginoon, your love to other people. At ito yung bagay na hindi dapat namin tinatanggal sa aming puso. Because it is your desire na makakilala, Panginoon, ang lahat ng tao sa inyo. Yung nararanasan namin na peace, na kasiyahan, na love. Dalangin ko, Lord, na maranasan din ng lahat. And sa gabing ito, hindi lang namin to ma-realize this night, kundi sa everyday ng aming buhay. Ma-realize namin ang buhay namin ay para sa inyo. We thank you for your love. Thank you, Lord, na pinili niyo kami makakilala sa inyo. At dalangin ko na ang bawat isa sa amin magkaroon din ng confidence, magkaroon ng courage, Panginoon, na i-share yung gospel dahil nagtiwala kayo sa amin. At someday, balang araw, mamimit namin kayo, Panginoon. At masasabi namin na we are very thankful na nabuhay kami dito sa life. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Sister Lira, sa paghatid ng mensahe ng ating Diyos. Ngayon naman ay tayo po'y dumako sa ating prayer time. Magsama-sama na lang po yung kabataan, women, and men. Maraming salamat po. Men, women, youth. After prayer time po, magtapat-tapat na lang po tayo para sa ating prayer request.
Yung mga nakatapos po, maaari na pong bumalik sa kanya-kanyang upuan. Yung mga nakatapos po, maaari na pong bumalik sa kanya-kanyang upuan. Ngayon po, habang umuusad po ang ating offering box, announcement po for November 5, ang ating pong speaker ay si Sister Grace Angeles. Ang ating pong presider ay si Sister Roan Ledesma. Ang ating pong song leader ay si Sister Mabel Galvez. Tayo po ay fasting next week. Last next week po, ang ating offering ay 717. Ang ating pong attendance ay 60. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayo at manalangin. Let's pray. O dakila namin Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, muli po kami sa inyo'y lumalapit, nagpapasalamat. Nagpapasalamat kami, Lord, sa handog na ito na ikipinagkaloob ng bawat isa. Lord, nawa ang handog na ito'y magamit upang lumago o sa paglago ng iyong ministeryo dito sa lupa. Naway inyo ring basbasan ang bawat trabaho, negosyo ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord. Ito ang tanging dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po, akin pong inaanyaya si Pastor Ian Puentes sa ating pong closing prayer. Maraming salamat, Bin. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Nais po nating ipaalala every Wednesday tsaka Sunday yung ating pong bone scanning. Kung kayo ay hindi pa po nakapagpalista, nandito po yung listahan sa gilid kay Roan. At kung meron po kayong mga kakilala, kaibigan na pwede pasok doon sa requirements natin sa pag-bone scanning, pwede din po natin silang i-invite at ilista din po dito. Maraming salamat sa ating pagkain tonight. Yung ating pong pagkain, bago po ito sa atin. First time ata ito na ito yung pagkain at sa prayer meeting. Surprise na lang mamaya sa mga hindi pa nakakita. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, nais po namin ipagpasalamat dahil hanggang ngayon narito po kami, sama-samang nananalangin para sa aming iglesia at para sa lahat ng taong nangangailangan ng dalangin. Sa gabing ito, nais po namin idulog sa inyo
lahat po ng aming mga nasambit at lahat po ng mga taong nangangailangan ng kagalingan at pagkalinga sa mga oras na ito. Patuloy naming hinihiling, Panginoon, na sa amin din pong paglapit sa inyo, naway ang pinakaunang mabago ay ang aming mga puso. Alam po namin at itong mga nagdaang panahon, araw at mga oras, meron po kaming mga bagay na nagawa na hindi rin po nakakalugod sa inyo at hindi po na-appreciate ng ibang tao. Kaya aming hiling, Panginoon, na sa amin pong paglapit sa inyo, naway maging ang aming mga puso ay inyo din pong pakalinisin. Patuloy naming dinadalangin ang aming mga kapatid na may sakit. Kayo po yung patuloy na magpagaling sa kanila. Sa mga kapatid po namin na meron pong pinagdadaanan ngayon, patuloy din po naming hinihiling na kayo po yung gumabay at umalalay sa kanila. Sa aming lahat na nandito ngayon, patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pagbabago sa aming mga buhay. Alam namin kung meron mang higit na kailangan ng pagbabago, hindi ibang tao, kundi kami mismo. Alam namin sa aming mga sarili, hindi kami perpekto at patuloy kami nakakagawa ng hindi tama sa harapan ng aming mga kapatid at sa inyong harapan. Sa pagkain namin pong patuloy na ini-enjoy every Wednesday, maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin kayo ang nagpo-provide nito. Naway ma-enjoy po namin yung mga oras na ganito kung saan kami ay nagsasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoong Hesukristo at na-enjoy po namin ang presensya ng bawat isa. Sa amin pong pag-uwi mamaya, ingatan niyo rin po ang bawat isa na kami makarating sa aming mga tahanan at sa aming mga pamilya. Sa inyo po ang kapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.